Magandang araw muli mga bata. Ang asignaturang ating pag-aaralan ay Health 2. Nasa pang-apat na quarter na tayo, Week 1 and 2. Ang ating paksang aralin para sa araw na ito ay kaligtasan sa tahanan, mga bahagi ng bahay na mapanganib. Ang layunin para sa araling ito ay matukoy ang mga bahagi ng bahay na mapanganib, matukoy ang mga paraan upang maging ligtas sa loob ng bahay, at maisagawa ang mga pag-iingat sa loob ng bahay. Ang mga kagamitan sa ating bahay ay may kanya-kanyang gamit. Kailangan wasto ang ating paggamit upang hindi ito maging mapanganib. So, lahat ng bagay sa ating bahay ay may mga gamit. Para maiwasan ang mga panganib, kailangan alam natin kung paano gamitin. Likas sa mga bata na maging curious sa mga bagay na maaari nilang hawakan o magamit na kanilang ikakapahamak. Mga bagay sa bahay na maaaring maging mapanganib. Alamin natin. Una ay gunting. Ang gunting, kailangan ito ay nakatabi upang hindi maabot ng mga bata at kailangan ng patnubay ng magulang kung gagamit nito. Okay, ito ay isang kagamitan sa bahay. Mahalaga din ito kasi pag may mga kailangan tayong gupitin. Pero, kailangan ang gunting ay hindi naaabot ng bata kasi maaaring sila ay matusok o masaksak nito dahil matulis ang gunting. Okay, sunod ay ang kutsilyo. Ang kutsilyo ay gamit din natin sa bahay sa paghiwa ng mga kung ano-anong lulutuin ni mama, di ba? Pero, maaari itong makasugat sa mga bata kung hindi mapapatnubayan sa paggamit. Minsan naman kasi, kailangan gamitin ng bata. Halimbawa, gagawa ng project, ganun. Pero kailangan may patnubay o may gabay ng nanay. Kasi pag wala, maaaring maging sanhi ito ng pagkasugat ng bata. Sunod ay ang martilyo. Ang martilyo ay gamit din sa ating bahay. Ano ang gamit ng martilyo? Ito ay ginagamit pag si Papa ay magkukumpuni ng mga sira-sirang gamit sa bahay. Pero, maaari din itong makasakit kung maaaring makasakit ito kung hindi wasto ang ating paggamit. Halimbawa, naiwanan ni tatay kung saang parte ng bahay pagkatapos niyang gamitin. Maaaring makasakit ito pag nakuha ng bata. Maaaring mapukpok yung paa niya o kaya gamitin sa paglaro-laro, makapukpok sa kapwa niya bata. Okay, kaya dapat alam natin kung saan dapat itago ang mga gamit na yan. Sunod ay ang posporo. Ang posporo ay maaari itong maging sanhi ng sunog kung mapaglalaroan ng mga bata. Yung posporo ginagamit natin pagsindi sa kandila, pag halimbawa magpe-pray tayo, o kaya sa pagluluto, pag maggagawa tayo ng apoy. Pero, maaari itong maging dahilan ng trahedya ng pagkakaroon ng sunog. Okay, kung mapapabayaan, kung may iwanan sa baba na maaabot ng bata at mapaglalaruan. Sunod ay ang gamot. Ang gamot ay nakakatulong sa mga tao, sa mga may sakit. Pero maaaring mapagkamalan ng mga bata na candy ito. Kaya kailangan nasa taas din yung hindi din maaabot ng bata ang paglalagyan mo. Kasi gamot siya, nakakatulong siya, pero hindi to pwede sa bata kung wala ka namang sakit. Diba? Iinom lang tayo ng gamot kapag may sakit tayo at iba't ibang uri ang gamot na maaaring pwedeng ikamatay mo pag nakain mo pag na-overdose ka. Sunod ay ang extension cord. Maaaring magkaroon ng sunog kung hindi maayos o sira ang saksakan at maaaring
maging daan din to ng inyong kamatayan. Ang extension cord ay nakakatulong sa atin pag halimbawa kulang na ang saksakan natin, bibili tayo ng extension wire, okay, or yung extension cord para may pagsaksakan pa tayo ng halimbawa electric fan o kaya kung tayo mamamalansya. Pero pag hindi naging maayos ang paggamit nito, pag hindi natin nabantayan ang bata, katulad nung, ewan ko kung nakita nyo yung sa, dati, sa news na namatay yung parang baby pa siya, maliit pa siya, kasi sinaksak niya sa extension wire yung kutsara ba yun, o tinidor, basta ganun. Okay. Pag hindi natin aayusin ang paggamit, hindi natin ilalagay sa tamang lalagyan, pagkatapos natin gamitin, maaari itong maging sanhi ng pagkamatay o pagkakuryente ng bata. Ngayon, suriin natin ang mga sumusunod. Piliin sa kahon ang mga bagay sa bahay na mapanganib. Kung mali ang paggamit, isulat sa malinis na papel ang iyong sagot. Ayan. Alin dyan ang mapanganib kung mali ang inyong paggamit? Sa number 1, meron tayo dyang kahon, lapis, kutsilyo. Okay, ang mapanganib ay kutsilyo. Ayan, bilugan natin. Kayo isulat nyo na lang sa papel nyo. Okay. Pangalawa, gamot, mesa, sipilyo. Ang mapanganib, pag hindi nagamit ng maayos ay tama, gamot. Okay, sunod, martilyo, printer, aklat. Ang tamang sagot ay mahusay, martilyo. Pang-apat, meron tayong pinto, outlet, baso. Outlet, ito yung yung mga saksakan. Okay, ito ang tamang sagot. Pag napabayaan yan, pwedeng maaksidente ang bata. Sunod, bintana, posporo, pinggan. Ang tamang sagot ay ayan, ang huhusay. Sunod, para sa ating tayain, basahing mabuti ang bawat sitwasyon sa ibaba. Isulat sa sagutang papel ang T kung ang pangungusap ay tama at M kung mali. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutan ang bawat tanong. Una, ang mga kasangkapan na ginagamitan ng kuryente katulad ng plansya at ilaw ay hindi ligtas gamitin ng mga bata. Pangalawa, dapat maging maingat sa paghawak ng mga gamit na matutulis sa tahanan. Pangatlo, ang paglalaro ng posporo ay mapanganib sa bata. Sunod, gumagamit ng mga kasangkapang dekuryente kapag hindi alam ng magulang. At ang panghuli ay, maaaring tumakbo ang bata habang hawak sa kamay ang gunting. Para sa ating likhain, gumupit ng larawan ng 5 bagay o kagamitan sa bahay na kinakailangan ng patnubay ng magulang bago ito gamitin. Idikit at lagyan ng pangalan ang bawat bagay o kagamitan na iginuhit sa malinis na papel. Okay. Ito ang pamantayan sa paggawa. Una, nilalaman ng collage. Pangalawa, pagkamalikhain. Okay. Pag-angkop ang mga bagay na ginupit at larawan sa paksa, 5 puntos. Pag mahusay ang pagkakagupit,
o gumamit ng angkop na disenyo, 5 puntos. So, ang kabuuan ng inyong likhain natin ay 10 puntos. Okay, pag tapos na kayong sagutan ang tayain at likhain natin, maaari na itong kuhanan ng larawan at ipadala sa ating Messenger GC. Magandang araw mga bata!